Life is precious. It is our very existence. But life isn't perfect. As in our world, sickness is inevitable. Still, we continue to fight for it with the knowledge and technology we have. We have created healthcare designed to help us and alleviate illnesses. Most of the time, doctors and nurses have the spotlight, and rightfully so. But what about those behind the scenes? Those who don't hold the scalpel or are not always in the operating room, yet, without them, saving lives would be impossible. These are the ones often called the eyes of medicine. Professionals who make the invisible visible. Who are these individuals, you ask? They are radiologic technologists. Good day, everyone. I'm Joseph Aliano, and we are honored to have with us a special guest whose expertise in the field of radiology technology. We are more than excited to learn from their knowledge as we talk about the world of radiology technology. So, good evening, Doc. How are you? I'm good. Good evening, Joseph. Thanks for having me. Oh, of course, you're welcome. So, we have here Dr. Graciel Alex Arellano, RRT, MD, FPCR, X-ray Section Head, Department of Radiology and Radiotherapy, VMMC, President of the Medical Doctors Association, VMMC as well, Board of the Trustees of the Philippine College of Radiology, National Capital Region as Secretary. So, for our audience, could you briefly introduce yourself and highlight your professional background? Hello, everyone. I'm Dr. Grace Alex Arellano. I am a diagnostic radiologist from Veterans Memorial Medical Center, and I graduated from De La Salle University, Dasmariñas. Doon ako nag-graduate as radiologic technologist, as a radiographer. And then I pursue my study to medicine at Our Lady of Fatima College of Medicine. And then after that, nung na-decide ko na kung saan field ako, so nag-residency training ako sa Veterans Memorial Medical Center at the radiology department. And then usually, as a radiologist, kami nagbabasa ng x-ray, CT scan, ultrasound, MRI. Wow. Gusto niyo ba, Doc, bilangin natin kung ilang taon yung mga nabanggit mo? Wag na. Sige. Usually, this is 4 years na Yung 4 years college, Yes. diba, natapos yun Yung pre-med natin. Doc. After that, magbo-board exam ka pa kasi, and then syempre, kailangan Yes. ng board exam ng RadTech, so sabihin mo 5 years, and then after that, another 4 years for medicine proper, and then mag 1 year ka ulit for PGI or internship. So after internship, that's another year for board exam, 6 years, and then after that, 4 years residency training at radiology department, and after that, boards. So, nabilang mo na ba, Joseph? Hindi, naligaw na ako, Doc. Para maging, naligaw para na ako, maging Doc. full-fledged na radiologist ka anyways. Yan lang, share ko lang naman. Pero, wow, ang daming process. So, bago ako makarating sa kung ano man yung mga credentials mo ngayon, right, Doc? So, first of all, what do you think makes RTs stand out? RTs, for the audience, are radiologic technologists. Radiology technologists or radiographers. No? Yes. So, yun usually ang tawag sa atin. Usually, stand out tayo when it comes to technical expertise, clinical awareness, at the same time, syempre, patient care skills. Kasi tayong mga rad tech or mga radiographers, tayo lang nakakaalam na machine kung paano i-operate. No? So, during the yung mga CT scan, MRI machines, plus the ultrasound, so tayong mga RadTech ang nag-ooperate nun. Walang nakakagalaw ng iba nun. So, saan yung mga bagong machines ngayon, tayo talaga ang hands-on. Yung mga machines. Yes. Siyempre, at the same time, stand out tayo mga RadTech kasi hindi lang tayo nag-operate ng machine. Usually, kailangan alamin natin yung anatomy. Siyempre, hindi ka naman pwedeng
mag-x-ray ka lang, hindi mo alam kung saan yung part ng dapat mo i-x-ray ng pasyente mo, di ba? Tama naman, Doc. Oo. Yes. Pero yung mga ibang, di ba, yung mga ibang medical degree is kasi ibang-iba tayo, Ibang no? aspects Ibang talaga. aspect, Oo, ang Diba? pinag-focus. Kanya-kanya tayong Uniqueness of yes. the Kasi tayong mga Oo. radtech, parang gray and white lang yung nakikita natin. Yes. Diba? Tayo Oo. lang yan eh. Hindi nila nakikita yung mga nakikita natin. Diba? Tayong mga radtech kasi syempre tayo Tayo lang nga yung eye of the doctors. Right? Yes, Parang oo. tayo yung nagsisilbing mata nila. Yeah, so paano mo madadiagnose ang pneumonia kung hindi i-x-rayin natin? Diba? Paano mo malalaman na may fracture yung isang pasyente kung hindi natin i-x-ray? Paano mo malalaman kung may effusion yung pasyente kung hindi mo x-ray? Or paano mo maka-quantify kung gaano kadaming tubig ng isang pasyente kung hindi natin i-ultrasound? Tayo lang yun, sa field lang natin yun. So for our next question, what are unique specializations or career opportunities that can make this a career that should be pursued over other careers? Sa madaling salita, bakit namin pipiliin ng pagiging radtech kaysa sa mga ibang courses? Diba? Bakit gawin namin pre-med siya? Kasi as being a radtech or radiographers, marami tayong pwedeng mapuntahan eh. Hindi ko naman sinasabi lahat kailangan mag-abroad, no? Pero definitely, Yes. pero aminin naman natin ngayon na talagang napaka-in-demand. So, mataas talaga yung paying sa ibang bansa compared dito sa Pilipinas, no? Ang radtech kasi, yun nga, pwede natin ito maging pre-med. Katulad ng ginawa ko, pre-med siya papuntang medicine. So, 4-year course din yun, no? At the same time, kung gusto mo CT scan, mag-focus ka lang sa CT scan. Or pwede ka mag-focus sa ultrasound, maging sonographer ka. So, basically, parang by expertise modality ka. Oo, by different kinds of sections or different, departments ng mga... different kind of modalities. Pwede kang dun ka mag-focus. Parang specialization ba? Tama po ba, Doc? Or parang ganoon. Halimbawa, ikaw gusto mo as x-ray ka lang. Nag-x-ray ka. Gusto mo, yung isang mong kasama, yung isang radtech, gusto niya CT scan lang siya. So parang kumbaga sa grade school, di ba? Grade school, may mga subjects na parang best in math, best in Filipino. Pero in terms of radtech, modalities, different modalities kasi tayo eh. So, yun yung pwede natin puntahan kung saan mo gustong mag-focus. Halimbawa, ako gusto kong mag-cardiac MRI. Usually, dun lang ako magpo-focus. O sa cardiac is heart. So, ito lang yung mga pasyente ko. Mag-MRI lang ako. Puro cardiac, puro heart. So, marami kang opportunities. Lalo na sa abroad. Yes. Looking back at your student days, what was one skill or concept na nahirapan ka but finally clicked once you started working? Siyempre, kailangan mo i-memorize ang anatomy and positioning nung college na nag-aaral ako. Kasi kailangan ma-memorize mo siya para at least maintindihan mo kung paano mo magagampanan yung pagiging radtech mo. Pag nag-start ka na mag-work or nag-duty sa hospital, once you receive a request from a clinician or patient, which is sasabihin sa'yo, x-ray for right leg. Ang leg is composed of what bones? Leg is meron kang tibia and fibula. So, kailangan mo siyang alamin, memorize, tapos alam mo din yung kailangan positioning. So, hindi pwedeng x-ray ka lang na x-ray. Kailangan mong aralin kung saan. Paano mo makikita yung mga views. Meron tayong book naman for that positioning para malaman mo yung, usually pag extremities, it's AP and lateral or oblique. Yung mga views. Diyan namin makikita, kami mga radiologist, yung kung may fracture or wala yung isang pasyente. Kung may tubig or wala ang pasyente. So, kailangan mo talagang i-memorize ang anatomy at ang positioning. Mahirap nang hindi mo alam kung ano yung i-examine mong part. Yes, kasi pag dumating ka sa hospital or clinic, halimbawa, sabihin, Joseph, gawin mo to, this is a vehicular accident. So, kailangan mong gawin nakalagay the water's view of the skull. So, what is water's view? So, para siyang specific view para makita yung mga sinuses mo para malaman kung may fracture o wala. Diba? Kailangan malaman mo talaga. At the same time, hindi mababasa naman namin ng mga radiologist yun.
Tapos sabihin, ano ba tong radtech na to? Hindi alam ang positioning, hindi alam ang anatomy, hindi alam ang titingnan. 'Di ba? So, papaulit namin kasi hindi namin makikita, hindi namin mababasa kapag hindi tama yung ginawa ng radtech. So, sayang ang radiogram. Tama po ba? Sa yung x-ray, syempre, ma-expose na naman yung pasyente. Though it's not naman ganun kataas yung radiation compared sa CT scan. Ano? Yes po. So, you have to know the anatomy and the proper positioning para pagdating mo ng doktor, mababasa niya. At the same time, ito pa, you have to know the medical terms. Kailangan alamin nyo natin ang mga medical terms. Syempre, pag nakita mo to, so this is, diagnosis ng pasyente is pneumothorax. Hala, pag nakita mo, what is pneumothorax? Anong part So, yun, Dok? paano mo gagawin to? So, chest x-ray. Ang request usually is rule out pneumothorax. Tapos, nakalagay doon, chest x-ray in upright view. Una-una, alam mo ba yung pneumothorax? What is pneumothorax? That's air in the... Ngayon ko lang din nalaman, Dok, sa inyo na That's sa the- chest area pala yun. It's pneumo, it's air. Thorax is the chest. So, that's an emergency kasi. So, yung mga ganung bagay, paano mo i-x-ray kapag hindi mo alam? So, you should know. Napaka-importante ng medical terms. Medical Oo, terms. Yes. yan. Oo. Medical terms, anatomy, Siyempre, positioning. for ng mga example, bagay. sa ultrasound, di ba? So, Mm-mm. kinalaman. So, Yes. naghahanap ng bato, cholecystolithiasis or gallbladder stones. Yes. Kaso yung pasyente nakalagay doon, cholecystectomy na. That's cholecystectomy. Ano That na is, yun? Incision na yun. ibig sabihin, wala na Right. siyang abdo. So, paano mo pa yung, Tinanggal na. so, paano i-ultrasound yung Paano pasyente? mo na i-examine kung wala nang yung kailangan Correct. i-examine? Oo. Okay. So, doon mo gets. malalaman sa request na, sasabihin, di ba nagtamang ano to? Ba't naghahanap na ng gallbladder stones? Wala na palang abdo yung pasyente. So, kailangan mong alamin ang medical terms para maintindihan mo kung yung tamang gagawin. Mahalaga pala talaga ang mga Yeah. tatlong subjects nila na Oo. nagamit mo. Mas Oo. nag-click sa'yo nung nag-work ka, Dok. Anatomy, positioning, Positioning and and medical medical. terms. Yung physics mahirap. Pero Mahirap kailangan din. din. Kaya, mahirap din ang Oo. physics. Siyempre, kailangan mo rin malaman kung paano nag-emit ng radiation. Meron ka bang mga advice sa mga RT students na itatakil yung mga subjects na Kailangan lang magbasa. Magbasa lang. Yeah. Magbasa. At Sabagay. intindihan nyo na, madali lang naman. Pagdating din naman sa work field, tayo rin naman magbabasa ng mga x-rays. So, basa-basa lang din talaga. Ang radtech, hindi nagbabasa ng x-rays, ha? Ang mga radiologists ang pag nag-doctor ka na. Okay. Ang mga radtech ang I gumagawa. still get confused around Oo, that. hindi. Tayo mga radtech, kasi radtech din ako, first, taga-x-ray lang, no? Nag-x-ray. Once na na-x-ray natin yung pasyente, papacheck natin sa radiologist, Dok, okay na po ba itong kuha ko? Readable na ba? Doon lang, sila yung magbabasa. Kami yung nagbabasa. So, you work as a team. Okay. What are the type of skills needed in the field? Ayun nga, kailangan you have strong understanding sa anatomy and positioning at the same time medical terms. Yun. Kasi kapag napunta ka ng clinic, hospital, syempre nasa field ka na eh. Mga request, makikita mo. So Mahirap nang hindi mo. once you receive the request, x-ray of the ganito, x-ray of the ganyan. Halimbawa, x-ray of the right knee. Tapos, nag-grow out ng fracture. Tapos, please do sunrise view. What is sunrise? So, kailangan maalamin mo yung what is sunrise view? So, that's particular position ng knee para ma-check yung patella kung may fracture. Yun. Kailangan may strong Prepared understanding ka ng anatomy, ng positioning, at saka ng medical terms. Okay. So, hindi ka lang x-ray na x-ray. Kailangan mag-aral ka rin. Mag-aral lang. Yun naman sinasabi ko sa lahat. Hindi ka lang pwede x-ray. Once na natanggap mo yung request, sabaw, sa CT scan, or roll out bleed. So, kailangan alam mo na kung ano yung tsura ng bleed sa CT scan. Para advance na alam mo, emergency, pwede-refer mo agad sa doktor mo. Doktor, may bleed to pasyente o may fracture. Kahit So, pa priority. Yeah. Yun din ang advice nyo po ba sa mga magpe-prepare sa boards? Yes. Ganun lang talaga, basa-basa lang. So, focus din sa anatomy, physiology. Mga foundation po kasi talaga. Yes, and syempre at the same time, yun nga, yung physics para sa image quality. Moving on sa ating question naman. Sa ating workforce realities, sa board exams po ba employment, what would you say about it? Mataas po bang employment rate ngayon? Malakas po ba yung chance na makuha ka bilang artist, mga hospitals, clinics? Yes, oo. In demand, not naman sinasabi ko in demand, pero napaka-importante ng role ng radiographer sa isang institution. No? So,
Actually, yung mga iba ngayon talagang umaalis na. Kasi pumunta na silang abroad. Kasi napaka-in-demand natin sa ibang bansa. Aminado natin, mataas ang sweldo sa abroad compared here in the Philippines. No? After po ng college years ninyo, naalala niyo po ba yung percentage ng mga artists na pumasa during the licensure exam? Kasi noong time namin, marami. Mataas naman yung percentage Mataas sa po. Lasal. Yes. Sa Lasal, yung Oo. Dasmariñas po, right? Yes, oo. Okay. And then, after a while, nag-hire na sila abroad yung iba. Wow. Kasi dati nung time namin, hindi pa ganun kasikat yung mga radtech. Pag sinabi tanong mo, ano pang pre-med mo sabing RT? Ang akala nila is respiratory therapist. Hindi po ako respiratory therapist. I'm a radiologic technologist po. Kasi Okay. not well known at the Hindi time ang pa mga that RTs. time, pero ngayon kasi marami na nag-offer ng mga radtech courses kasi nag-i-demand na siya abroad. Kasi dati pa, meron tayong tinatawag na associate RT which is 3 years lang. Ang tawag doon, X-ray technician lang. Tapos, natanggal na yon, ginawa nilang BSRT, yung 4-year course. Ito na yung meron na tayong curriculum ngayon. Kasi yung mga iba na 3-year course lang, yung X-ray technician. Oh, yes po, Doc. Oo, I've yung heard 3 about years that course lang. as well. Oo, pero wala na ngayon. Usually 4 years na. Moving on for our next question, Doc. Do you think the hiring procedure for newly graduated artists is competitive? Yes, oo. Yeah. Kasi ang dami nating graduates ngayon ng mga radtech, no? So, medyo hirap in the sense of sa mga government kasi mas high paying ang government compared sa mga private hospitals, no? So, when it Yes. comes to salary, mataas pa rin ang salary sa government, no? Compared sa mga private. So, mas Hospitals. habulin ng mga newly graduated artists ng government. Pero Yes, mahirap makapasok. pero mahirap right? makapasok kasi hindi lahat nagkakaroon ng item. Ito yung tawag natin plantilla. Yes, oo, yun. Ano naman yun? That's item for the government. So Yeah. hindi lahat nagkakaroon ng Yes, ginagawa. oo. In order to enter a government Yes. related So they end up sa mga clinics. Clinics. Which is, syempre yun. Medyo mababa lang din. Pero okay na naman. Kuha ka mo ng experience no, sa clinic. And then after a while, kapag may opening na, pwede ka na rin naman apply sa government hospitals. Connecting naman sa inyong work experience, you've been working in the radiologic field for how many years na? So, do you think most artists have a good work-life balance considering yourself? Yes, kasi duty lang naman tayo eh. Nice. Kapag ba, 8 hours duty, then after a while, meron ka dun syempre off. So, work-life balance naman talaga. So, can you share some personal experience, Dr. Syempre, sa trabaho ka, everyday, hospital. And then at the same time, Yes. hindi mo pa rin makakalimutan yung singit ka ng exercise at the same time. Of So, course, at the same mahirap time, na. syempre, may family time ka. Mm-mm. By Sunday. Yes. Yun. I-balance lang lahat, hindi puro work. So, do you know any RT who works abroad? A lot. A lot? Oh. A lot of my friends are already in UK. Oh, UK? Ako na lang yung naiwan. Kasi parang sa batch namin, parang ilan lang naman kami nag-continue ng medicine. Mm-mm. So, yung mga friends ko, nasa UK sila, working as nasa mammogram sila. Sa breast scene, Yeah, right? that's breast. Focused? Oo. Mm. So, ang tawag sa kanya is advanced practitioner, mammographer. Yes po. Para siyang doctor din sa UK kasi nagbabiopsy. Yun ang maganda kasi sa atin na mga radtech sa abroad. Hindi lang stagnant yung career natin na taga-x-ray lang tayo o taga-ultrasound lang tayo. Doon sa UK kasi, may sa tinatawag na kailangan mag-level up sila pag nag-aral ka ng gantong That's actually nice. Parang Yes, ang daming oo. opportunities pala talaga kapag sa ibang bansa. Abroad, oo. Yeah. Halimbawa, dito, CT scan ka lang. Pero pagdating dun sa abroad, CT scan ka, pero particular or specifically sa cardiac, nakafocus ka sa isang system lang. So, mas madami talaga opportunities abroad. So, malaki din yung pay nila. Yeah, yun nga yung friends niyo po. Yes. Talagang nag-migrate? Nag-migrate po ba sila? Yes. Halos lahat, pati yung mga professors ko, nandun na rin sa Nandun na UK. rin sila. Oo. Radiographers sila. I am too also pala. Nakalimutan kong banggitin. HCPC registered din ako sa UK. I am a diagnostic radiographer Oh, wow. in
UK. So, meron ako license na magtrabaho sa UK. So, hindi lang So, here. Hindi lang dito sa Pilipinas, in UK din. So, anytime, kung ayaw ka na magtrabaho as radiologist dito Tawid sa lang. Philippines, pwede ako mag-apply abroad. Kasi may Mm. license din ako sa UK para mag-work as a diagnostic radiographer. That's actually nice. So, parang, kumbaga, kapag nagsawa ka dito mag-work, pwede ka mag-apply Yeah, in para the... may experience ka naman Mm-mm. yung magtrabaho abroad. That's So, years kung halimbawa, also. pumunta ako ng UK, nandun ako, nagtatrabaho ako dun as diagnostic radiographer or radtech, tapos papadalan ako ng mga x-rays or mga images from Hindi Philippines to UK, pwede. pwede. Oo. So, yung mga friends nyo po abroad, have they talked about the reason or benefits of working as an RT abroad? Aside from the things that you mentioned earlier sa salaries, and yung parang nagle-level up? Dito sa Philippines kasi, sabihin natin, medyo mahirap ang work-life balance. Kasi Mm-mm. ang trabaho natin dito sa Philippines is usually 8 hours a day, pero every day ng mga iba. Yes. Sa UK kasi, meron sila doon parang 3 times to 4 times a week lang nag-work. Tapos mataas ang sweldo nila. So, work-life balance sila. So, yun yung, kapag may holiday or nagbakasyon sila, with pay pa sila. Wow. Oo. Grabe Tapos yung 3 to 4, bonus. tapos 3 to 4 days a week lang yung trabaho nila sa ibang bansa. So, mas may time sila sa sarili nila Yes. talaga. Hindi katulad dito sa Philippines. Parang ang na, hectic sa schedule. Like, everyday yung- magko-collide if ever may ganito kang event. Yeah. Magandang healthcare system sa abroad. Hindi ko naman sinisira ng Philippines, ha? Pero Okay, doon na according tayo. sa Oo. mga friends ko. Sakto, nandun na tayo, Doc. So, in your opinion, what could be improved in our healthcare system to make staying in the Philippines as a first choice? Siyempre, kailangan i-increase ang salary ng mga Mm. healthcare workers, no? Mm-mm. That's the number one. Yun na naman para mag-work para sa family nila. Kasi technically, yun din ang nagpapa-keep going sa atin Yeah. talaga. Yun yung number one. Okay. Yung well-compensated ka. Tama, Doc. Mm. So, are artists properly appreciated? Actually, sa atin dito, nung COVID nga, di ba, na-experience nga natin na parang hindi nga sila kilala. Hindi sila, parang hindi tayo nakilala as first line na, na healthcare worker. Kasi, Mga frontline workers. oo, mga Yes. frontline na parang hindi sila, ano yung RT? Ba't kaya radtech? Yung ang inaano lang nila, yung mga nurse. Mm-mm. Sabi ko, paano nga madadiagnose sa mga pneumonia kung hindi kami mag-x-ray, di ba? Totoo Medyo po. under-recognized. Under-recognized. Hindi nila masyadong kilala. Pero ngayon, nakikilala Medyo na. nakikilala. Oo. Na-mention nyo po yung experience nyo working in the front lines nung Mm-mm. pandemic. Can you tell us a memorable experience po? Mahirap nung COVID talaga kasi ang daming pasyente, Mm-mm. overwhelming yung mga pasyente. Ang papangit talaga ng x-ray, ang papangit ng mga CT scans. So, doon nakita nila yung importance ng mga radiologist at Mm-mm. radtech. Kasi, hindi nila malalaman yung mga pneumonia. Paano nila malalaman kung COVID pneumonia yun without our help? Kung pneumonia lang siya or COVID pneumonia. Inaaral ng mga radiologist yun. So, nung COVID times, ang laki ng role ng mga radtech, ng radiographers, ng mga radiologists. Next question, Doc. Thank you for those insights as well. As a radiologist, you interact with artists frequently, of course, right, Doc? So, can you please describe the work environment, daily experience of radtechs in your workplace? Kailangan mag-work kayo as a team. Usually, pag nakuha ng request, nasabihan ko yung mga radtech ko, o kapag may nakuha kayo request, aralin nyo ano bang hinahanap, katulad sa ultrasound. O kapag nakita nyo yung request, anong hinahanap? So, pleural effusion. So, pleural effusion, mamaya hindi naman nila alam yung pleural effusion. So, kailangan alamin mo yung tsura ng effusion by ultrasound. Kasi iba ang itsura ng effusion by ultrasound, iba itsura ng tubig sa x-ray. Mm-mm. So, kailangan malalaman mo din. Doktora, so usually, nagkakaroon kami ng magandang Discussion. communication. Oo. Yeah. So, kailangan may communication ang mga radtech at saka ang mga radiologist. May x-ray ng ganito. So, doktora, okay na ba itong view na to? Okay na ba sa ito? Readable ba? Before kasi, yung mga radtech is manual pa. So, pag Mm-mm. nagde-develop ng film,
may fixer, may developer, saw dun sa mga Yan ba yung solution. tinutukoy na Yes, dark room. dark room. Yeah, may dark room pa tayo noon. Kasi ngayon, digital na Ayun, lahat parang Wala dipindot na. na. Dipindot na Tama lang. ba? Digital na lang talaga. No more dark Mm-mm. room na. Before kasi, nung time namin, kapag nag-x-ray ka, so yan sa fixer, sa developer, then what is hang. Those were the Hihintayin na days. parang photo print, Yes, right? oo. Hihintayin na ma-develop Tapos talaga. siya ipapakita sa amin, Doktor, okay na ba to? Yan. Ang hirap pala Nakikita. nun, Mahirap no? dati. Pag nagkamali. Tingin ngayon, maganda na marami ng innovation, marami ng bagong modalities na lahat parang madali. Nag-adapt na sila. Yes, kinapakaganda ng course natin kasi tayo lang yung pindot-pindot lang tayo. Pero Actually, tuloy-tuloy siya, yes, no? pindot-pindot lang tayo. Hinga naman, pindot-pindot ka lang sa x-ray, CT scan, MRI, tapos nagpo-position ka lang. Tapos na. Kailangan mo lang aralin yung Yes. anatomy, kukuhanan mo, positioning, and then yung medical terms. And then, sorry. Hindi katulad ng mga ibang course na siya. Kailangan mo buhatin yung pasyente. Yeah. Kailangan mo painumin Parang ng ang gamot. hassle. So, sobrang hirap. So, tayo na yung medyo madali. Kasi, kung once nidala sa atin yung pasyente sa radiology, meron naman yung nurse or meron yung aid na magbubuhat, na magtutulong sa'yo para mag-position ng pasyente. So, tulungan din talaga sa hospital. Yes. Not just within your department, also with different departments kapag Yes. nagkataon. Oo. Okay. So, kailangan may good communication ka with your rad tech and then your doctor then the same time para at least magkaroon ka ng magandang working environment, hospital or sa clinics. No? Based on dyan sa mga stories mo, Doc, do you think yung mga RTs are treated fairly or overlooked? Yung iba, yung iba, sinabi ko nga kanina, hindi sila tayo before ng COVID, hindi tayo Nung COVID at the time, under-recognized talaga. Pero ngayon, talagang kilala na tayo. Kilala na tayo. Actually, marami ng schools kayo na nag-offer ng mga RadTech. Before, ilan lang mga schools na nag-offer ng RadTech. Nung nalaman nila na maganda yung course natin, tapos, and then at the same time, highest paying din siya sa abroad. So, marami na ngayon na kukuha talaga ng mga RadTech. So, to summarize everything up that we discussed for today's segment, so basically, ang mga artists before, were really under-recognized. Tapos, dumating yung crucial na pandemic. Nagiging recognized sila for unti-unti hanggang up until now, nagkakaroon siya ng maraming opportunities. Mahalaga ang na malaman ng mga artists, hindi lang basta-basta, pindot, ganun. Kundi sila rin ang partners ng mga ating radiologists just like you po. So, we encourage the appreciation ng pagpunta ni Dr. here to discuss with us and to raise awareness na ma-recognize yung mga fellow artists na talagang naghihirap and radiologists as well. So, thank you, Dr. Thank you, listeners. Thank you for having me. Sana naman may napulot kayo kahit papaano. Meron naman, for sa sure, mga na-share ko Dr. sa inyo. So, maganda ang course natin. Maganda ang RadTech. Maganda. Ayan na. Maganda yung opportunities natin abroad. Kay doktora nyo na nadinig. Maganda daw ang opportunities ng pag-RT. So, porsigido lang tayo mga fellow artists there. Listeners, audience, please do like, share, and subscribe to our YouTube channel. And also visit our Facebook page para sa ating mga tuning posts, teasers, and for our next podcast. So, thank you so much, Dr. Thank you, Joseph. Thank you for having me. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye, audience.